Mainit na balita, humarap na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nag-sorry si Bernardo sa naging papel niya sa katiwalian sa flood control projects. Sa sinumpaang salaysay ni Bernardo, pinangalanan niya si Senador Cheese Escudero na nakakuhaan niya ng 160 million pesos mula sa pondo sa ilang proyekto sa Marinduque at Valenzuela. I-deliver daw ni Bernardo ang pera sa kaibigan ni Escudero na si Maynard Ngu. Nagpadala rin daw ng pera si Bernardo sa mga bahay ni na dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay. 125 million pesos daw ang i-deliver kay Revilla habang 37 million pesos naman daw kay Binay. Sisikapin pang kunin ang pahayag ng mga idinawit ni Bernardo sa kanyang affidavit. Una nang itinanggi ni Revilla at Escudero na sangkot sila sa anumang katiwalian. Tulad ng ginawa kay Engineer Henry Alcantara sa nagdaang hearing, pinayagan ng Senado na umalis si Bernardo sa gitna ng hearing kasama si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Pumunta sila sa DOJ para suriin ang sinumpaang salaysay ni Bernardo. Ayon kay Remulla, itinuturing na ring protected witness si Bernardo. Nagpapatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinaghahanda ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang ilang probinsya sa hagupit ng bagyong Opong. Ang mga probinsya sa Eastern Visayas nakaalerto na. Puspusan ng monitoring sa mga flood at landslide-prone area sa iba't ibang barangay. Kanselado na kahapon pa ang biyahe ng mga barko sa Matnog, Sorsogon, alinsunod sa advisory ng Philippine Coast Guard. Ang mga mangingisda naman sa Virac, Catanduanes, inililipat na ang kanilang mga bangka sa ligtas na lugar. Umaasa silang hindi masisira yon ng masamang panahon. Pinatututukan ng DILG ang high-risk areas na nasa daraanan ng bagyo. Kabilang sa dapat daw ihanda mga gamit sa posibleng search and rescue operations at relief goods. Ang Department of Health naka-code white alert na. Pinaghahanda nila ang lahat ng pampublikong ospital at health facilities sa posibleng pagdagsa ng mga biktima ng masamang panahon. Lumakas bilang severe tropical storm ang bagyong Opong habang lumalapit ito sa bansa. Namataan po yan ng Pag-asa 355 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 110 kilometers per hour. Umaga o hapon bukas, posibleng dumaan ang bagyong Opong malapit sa Northern Samar o kaya'y maglandfall sa Bicol. Tsaka tatawirin ang ilan pang bahagi ng Southern Luzon. Sa Sabado, inaasahang nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Opong. Maraming lugar na sa bansa ang isinailalim sa wind signals. Tumutok lamang po dito sa Balitang Hali para sa nasabing listahan batay sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa. Puspusan na ang paghahanda ng mga residente at otoridad sa Nauhan Oriental Mindoro na nasa wind signal number 1 ngayon dahil sa bagyong Opong. Hinaing ng ilan, malaking tulong sana ngayong masamang panahon kung hindi naging guni-guni lang ang mga ghost control project sa kanilang lugar. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Bakas sa bahay ni Mang Roniel sa Barangay Apitong, Nauhan Oriental, Mindoro, ang epekto ng paulit-ulit na pagkalubog sa baha. Ang sahig at dingding na nabubugbog ng bagyo, tinatapalan na lang daw niya ng kahoy para hindi tuluyang bumigay. Minsan tulog kami, tapos yung aso ay maingay. Pagbaba namin tubig na pala. Tapos minsan nadadala yung kung anong mga nasa baba na anod, hindi namin alam, baha na pala. Kami ang kawawa, babahain. Talong-talo, ma'am. Kaya sa nagbabadyang paghagupit ng bagyong Opong sa probinsya, bakas din sa mukha ni Mang Ronil ang takot dahil sa posibleng pinsalang idudulot nito. Kung hindi lang daw sana naging ghost project ang mga pangontrabaha sa kanilang lugar, maiibsan sana ang paulit-ulit na problema. Medyo nakakasama ng loob. Kumbaga pera yun namin. Tapos doon inilagay sa flood control daw. Kaso wala naman. Kung meron sana nun, di malaking tulong sa amin. Hindi kami babahin dito. Hindi na kami mamamangamba na uulan na naman. Baha na naman ito mangyayari. Pati hanap buhay ng mga magsasakang gaya ni Mang Alan, malulubog na naman daw. Yan pong palayang ito, yan pong mga nakita natin yan. Yan po ay talagang lubog po sa tubig yan. Ang nangyayari po sa amin, nagiging kaawa-awa, maliliit na katulad namin na wala pong ibang inaasahan kundi po makisaka or may palayan. Yung flood control na yun, sayang. Kung dito nga sana napalagay, edi sana wala na po kaming... Nung bumisita ang DPWH sa Barangay Apitong,
hindi matunton ang 3 proyektong kontrabaha na pinondohan at idineklarang tapos na noong 2024. Ngayon, puspusan ang paghahanda ng mga otoridad para sa bagyong Opong. Magkakaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan doon sa ating mga kabarangay na malapit dito sa yung mga prone na area na binabaha upang wala pa man po yung baha ay palilikasin na po natin. Kung kinakailangan lumikas, pumunta na sa mga ligtas na lugar or yung mga evacuation center or yung mga kamag-anak nilang may mga malalaking bahay na pwede nilang tigilan pagka dumating yung bagyo. Inilatag na rin ng provincial government ang mga plano nito para paghandaan ng bagyo, tulad ng preemptive evacuation sa mga residente sa vulnerable areas. Suspendido na rin sa Biyernes ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, pati sa government offices sa Oriental Mindoro. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Limang personalidad na sangkot sa maanumalya-umanong flood control projects ang itinuturing ng protected witnesses ng Department of Justice. Sila ay sina Sara at Pacifico Curly Discaya, dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sumulat na siya kay Senate President Tito Soto para malinaw kung ano ang proteksyong saklaw para sa protected witnesses. Paglilinaw ni Remulla, iba ang protected witness sa state witness. Bagaman may proteksyon ang protected witnesses laban sa mga banta sa kanilang buhay, posible pa rin silang maharap sa mga kasong kriminal gaya ng state witnesses. Korte raw ang magpapasya kung sino ang kwalipikadong maging state witness. Sa pagharap niya sa Independent Commission for Infrastructure, itinanggi ni dating Senate President Chis Escudero na parte siya ng small committee na nagsingit umano ng mga questionabling proyekto sa 2025 budget. Si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez naman, nagsauli ng isa pang luxury car. Balita hatid ni Joseph Moro. Kauna-unahang super sport utility vehicle sa buong mundo na nagkakahalaga ng 30 to 35 million pesos. Ang Lamborghini Urus na ito, ikalawang luxury vehicle na isinuko ni dating Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa abogado ni dating DPWH 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, yung pagsusoli niya ng kanyang mga luxury vehicle, dalawa na to ngayon. Nung Friday, GMC 12 million at ngayon Lamborghini na 30 to 35 million ay wala raw hinihinging kapalit sa gobyerno. This is the right thing to do. Well, hindi naman to in exchange for anything. No. Okay. Dati nang sinabi ng ICI na ipasusubasta ang mga isinukong luxury vehicles. Ayon kay ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may mga mamahalin pang motorsiklo na isa sa uli si Hernandez. Pero ayon sa kampo ni Hernandez, pinag-uusapan pa yan. Sir, all you said all? Lahat? Ilan yung susoli niya? Meron yung binanggit niya. Yung GMC, at may mga motor pa siyang isusoli. Mayor, yung Ferrari nandito na ngayon. Alam na namin kung saan ang location, kaya lang hindi ma-start. Kaya kailangan may dadalhin na kwan doon eh. Kasi kwan pala yun eh. Parang hybrid siya. Hindi ma-start kaya hindi nila madala rito. Pero makukuha na namin yan. May mga nakita mo yung video, may mga Ducati, may mga motor pa siya. Well, kasama ba yung susoli? Hindi pa namin napag-uusapan with regard to that. Okay. Pinatawag ng komisyon si dating Senate President Chis Escudero. Si Escudero at si Ako Bicol Party List Representative Saldi Co ang itinuturo ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na nasa likod ng maanumalya-umanong insertion sa 2025 budget. Yan ay klarong paglilihis, kaugnay sa iso na kinakaharap natin at nakahanda kaming ipaliwanag yan kung sakasakali. There were no insertions? Amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Senado, amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Kongreso. Si Congressman Puno hindi sa bahagi nga ng Kongreso pa ng panahon yun, kaya hindi ko alam kung saan siya nagagaling. Itinanggi rin ni Escudero na may small committee sa BICAM. Sir, when the ICI asks you, is there a small committee that inserts flood control projects? Wala at hindi ako bahagi noon at hindi flood control projects dahil ang alam kong komite ay nagre-reconcile ng pagkakaiba ng dalawa. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Namatay sa pamamalo ng kanyang ina ang isang batang babae sa Dasmariñas, Cavite. Chris, ano naman ang paliwanag dito ng nanay? Tony, sabi ng sospek, pinalo niya ang 4 na taong gulang na anak dahil sa pagiging makulit at makalat. Batay sa salaysay ng iba pang kapwa tenants ng mag-ina sa paupahang bahay sa Barangay Salawag, nakita nilang ilang beses hinampas ng kahoy ng sospek ang kanyang anak. Nawalan daw ito ng malay hanggang sa nagpatulong ang sospek sa kanila na dalhin ang bata sa ospital. Idineklara ang biktima na dead on arrival. Itinawag ng ospital sa pulisya ang insidente at doon inaresto ang ina ng bata. Maharap siya sa reklamong parricide. Napinsala naman ng buhawi ang 9 na bahay sa Maykawayan, Bulacan. Kita sa kuha ng ilang residente na natanggal ang bubong ng kanilang bahay. Bumagsak din ang pader at nagkalat ang mga gamit sa loob ng kanilang tirahan. Ayon sa kapitan ng Barangay Longos, isa ang sugatan matapos mabagsakan ng yero na nilipad ng hangin. Pansamantalang nakikitira ang mga apektadong residente sa kanilang mga kaanak. Nagpapatuloy ang clearing operation sa lugar. Dito naman sa Dagupan, Pangasinan, bumaha sa ilang kalsada dahil sa high tide. Pahirapan ang pagtawid ng mga motorista sa kalsada kaya bumabagal ang trapiko. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay sa lungsod. 14 na pamilya ang inilikas, partikular ang mga nakatira malapit sa ilog. Tiniyak naman ng Dagupan LGU na may nakahandang tulong para sa kanila.